Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na naman tayo. Ito ay part 2 video tungkol sa sinasabi ni Digong na nagnakaw daw si PBBM ng mga ginto sa Central Bank. Ibinenta daw at ibinulsa. Naku, grabe na paratang. Kaya yung video natin kahapon ay tungkol yun sa mga gintong ito na pinaliwanag natin na it's a part of BSP strategy to sell gold para sa profit ng bangko sa kanyang tinatawag na mga external obligation na mayroong maibabayad, kasi ang ginto ay solid gold yan. Ang tinatawag na liquid gold ay itong pera in terms of peso or dollars. Well, dito sa video ito ay paliwanag ng mabuti in detail ni Attorney Claire Castro, ang bagong Undersecretary ng Presidential Communication Office or PCO, na ngayon ay nagbigay ng sakit sa ulo ng mga DDS at kay Digong dahil sa talagang haharap ito sa banatan kung pag-usapan lang ay vlog. Okay, meron kasing sariling YouTube channel ito at ngayon ay nasa tamang pwesto na siya para harapin itong mga banat ng mga DDS vlogger at ang mga fake news na narito ngayon everywhere. Kahit saan na lupalop ay merong mga fake news sa lahat ng social media, YouTube and Facebook. Kaya dito atin pakinggan ng mabuti ang paliwanag ni Attorney Claire tungkol sa ibinenta na gold bars. Ninakaw nga ba ni PBBM o ibinenta ba ni PBBM para sa kanyang sarili? Yan ang paratang ni Digong eh. Kaya dapat malinawan na ang isip ng mga naguguluhan na isip ngayon na. Ating panoorin ng video. Okay mga Chris, kasi onting paano to makalimutan ko. Pag nililiquid kasi, di ba, gold, bibenta, magiging liquid siya. Mga ka-clear, ang Bangko Sentral kasi is ini-invest to, pinapautang to. Siya para kumita. Di ba, pag ipinautang to, may interest. Yun. Bangko nga eh. Di ba? Kaya wag nilang hanapin kung nasa yung pera kasi ini-invest yan. Di ba bumabalik nga daw sa bangko, sa GIR, part yun ng kanilang asset. So pag ang mga tao, may mga investor sa kanila uutang, hindi papautangin yun kasi may interest yun. Puntahan natin to, okay? Ma'am Doris, pairam ng konti, sandali lang to ha. Sa indignation rally sa Cebu, inakusahan ng dating Pangulo ang pamilya Marcos na ninakaw at ibinenta ang gold reserves. Iginiit ni Presidential Communications Office. Okay na, alam niyo na to. Undersecretary. Okay na yan. So, mga ka-clear, nakita nyo, pinagbabintangan nagnakaw, di ba? At binenta. Una lang mga ka-clear. Kasi syempre, pag presko, hindi naman tayo ganito magsalita, di ba? Kaya nga ito ay pagsasaliksik natin dito. Walang kinalaman ng palasyo at ang Pangulo dito sa ating i-discuss. Una, pag sinabi mong nagnakaw, paano? How? Hindi pwede magbintang lang mga ka-clear ha. It's nakaw. Ha? Nagnakaw ng ginto. Ano yung sinasabing nakaw ng ginto? Diba? May pruweba ba? Saka kung may pag-uusapan tayong nakaw ng ginto, hindi yan sa BSP. Sa PCGG yun. Okay, tama yan. Yung PCGG ang naghabol ng mga nakaw na kayamanan. At kung merong nakaw man na kayamanan, ang mga Marcos ay pwedeng habulin ng PCGG. Yan ay tinatag ni Cory para habulin yung mga gintong, hindi ginto ng BSP ha. Yung talagang ginto na galing sa treasure hunting ni Pangulong FM Marcos. Yan yung origin at legend ng Yamashita Treasures, kung saan ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ang merong pinakamaraming ganyan dahil sa kanyang pagti-treasure hunt. Okay, so itong si Digong naman, ad hominem ito. Ad hominem, meaning hindi pwede siyang makipagharapan ng debate kay Attorney Claire kasi hindi niya kaya. Kasi ulyanin na siya. Wala siyang maitapat na argumento. Ad hominem, Latin words for argumentum or itong debate.
At kapag hindi mo kaya na debatihin si Attorney Claire sa legal at sa tamang paraan, titirahin mo ang personalidad ni Attorney Claire or kay PBBM sa ginawa ni Digong. Ad hominem ang ginawa niya, tinitira niya ang personalidad ni PBBM, sinisira niya kahit hindi totoo. Hindi niya hinarap ang totoong issue. Ang tinira niya ay mga ginto dahil nakita niya na nagbenta ang BSP at ngayon pinaratangan niya na si PBBM ang nag-utos na ibenta para ilagay ni PBBM sa kanyang bulsa. Ngunit noong nakaraang year 2020 pala, si Digong ang pinakamaraming ibinenta sa utos niya sa BSP na magbenta ng 49 tons, halos 50 na. 49 tons of gold bars. Reserve gold bars natin, bininta pala ni Digong noong 2020. At mayroong nasa 40 tons, 49 o 40 tons of solid gold bars. Pero hindi natin tiyak kung nilagay niya sa kanyang bulsa o ibinalik sa BSP. Pero ang katotohanan, mas marami siyang ibinenta kaysa kay PBBM. Ang masama lang sa sinabi ni Digong ay nagnakaw daw ng ginto. Kaya ngayon itong mga mahinang utak na mga DDS ay inaabsorb nila ang salita yan na ganyan ni Digong na nagbenta daw si PBBM ng ginto, which is hindi si PBBM ang nagbenta niyan kasi part of trading. Sabi nga dito, ilang ulit ko bang sasabihin pati ni Claire, ni Attorney Claire, na it's a part of BSP strategy to sell gold. Kapag mataas ang gold value sa merkado ay ibibenta talaga yan para magiging liquid gold. Ibig sabihin magiging pera. Anong halaga ng gold kung hindi magiging pera yan, di ba? At i-invest na naman ang liquid gold, i-invest na, ipapautang sa mga investors at pambayad natin sa ating mga utang externally sa labas ng bansa, katulad ng utang natin sa World Bank. Okay, kaya ang kay Digong ay alam niya na ganyan talaga ang trabaho ng Central Bank na magbibenta para magkaroon ng profit ang mga ginto. Ngayon, ang Central Bank ay hindi lang ginto ang hinahawakan. Ang ginto pala natin dyan ay 20% lamang sa gross international revenue. So ang karamihan doon ay meron pang ibang precious metals katulad ng nickel at silver at merong liquid cash or liquid gold na pera, dolyar at Philippine peso. 20% lang ang gold bars sa entire tinatawag na gross international revenue, GIR, ng ating Central Bank of the Philippines. Kaya hindi kasi yan mailagay ng ordinaryong utak ng tao. Hindi niya alam yung GIR at hindi niya alam yung liquid gold na sinasabi. Basta magsabi lang si Digong na nagnakaw si Marcos ng 19 tons of gold bars sa gold reserve, ay maniniwala kaagad ang mga kawawang mga utak ng DDS. Ay nako, kaya ito, pakinggan natin. Pakinggan nyo to mga DDS. Baka sakaling maliwanagan ang utak nyo at stop nyo na yung ini-spread nyo na nagnakaw si PBBM dahil hindi siya ang nagnakaw. Ang nagnakaw ay yung may utang na 7 trillion pesos. Ito si Digong, yan ang may utang na 7 trillion, pinakamalaking utang na presidente sa lahat ng presidente sa Pilipinas ay ang idol nyo na si Digong. Ayan, kaya balik tayo kay Attorney Claire. Klaruhin natin with Claire. Diba? Diba, mga ka-clear? Kung halimbawa mang itinuturing niya yung ill-gotten wealth, kung meron man hindi ba dapat sa PCGG yun? Bakit BSP? Una, sige, prove us, diba? Paano nagnakaw? How? Yun lang eh. Paano mangyayari sa ninakaw? Mga clear, meron kasing ginawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte na batas. Yung mga small miners, inalaw nila ito na magbenta sa kanila ng ginto ng tax, walang tax. Tax exempt sila sa pagbebenta. That law encourages the small miners na sa kanila magbenta kaysa ibenta sa black market.
Kuha nyo? So, kaya with that law, nagbebenta ngayon, dumadami yung ginto. Okay? Part na to ng gold reserves ng Bangko Sentral. So, pag binenta yan, pag tumaas ang presyo ng gold, anong gagawin nila sa gold? Sige nga, tatambak lang. Hindi ba nila pwedeng gawin itong liquid para pag naging liquid yan, pwede maipautang sa investors. Pag naipautang yan sa investors, babalik kasi may interest. Diba? So, madadagdagan yung pondo. Pag mura naman ang ginto, that's the time na pwedeng bumili ang Bangko Sentral. Bumibili nga sila ng ginto. Anong gagawin nila? Tambak lang ng tambak, bili lang ang bili? Hindi ibebenta? The Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP Gold Sales is part of the strategy of Philippines gold reserves for Part of strategy. gross international reserves or GIR management. During the first half of the year, the BSP sold gold and created extra income without compromising the use of gold as insurance and safety backup. Without compromising the reserves. Hindi ba? Bakit sila nagbebenta ng gold? Para magkaroon din ng income. Kasi pag nag-liquid yan, ipapautang yan. Ano ba? Country's GIR has remained strong with the figure rising to $107.9 billion for end of August 2024. Department of Okay? Sige, tingnan natin to. Bakit na fact check si dating Pangulong Duterte patungkol dito? Fact check, fake. Ayan, fact check na yan. Okay, May 2, 2022 pa to. Pinatunayan ng BSP na nag-imbak daw ng ginto si Marcos para sa bansa. Hindi totoo. Nasa yung sasabing ninakaw. Diba? Ano dito? Kita nyo ba? Nabasa nyo ba? Lakyan ko na. Yan. Ang sabi, nag-imbak ng ginto si dating Pangulong Ferdinand Marcos para sa Pilipinas. At pinatunayan ito ng bahagya ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang sabi-sabi. Pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno. Marka, hindi totoo. Okay? So, nasa inyo sasabing ninakaw? Wala eh. Hindi totoo na nauna nang ibinigay ng Fact Check Philippines sa kanilang fact check ang sabi-sabing ito. Baka, sandali lang, attorney. Baka yung iniimbak ni PBBM ay yung sariling gold bars ng kanyang ama sa Bank of Switzerland, di ba? Baka yun. Pero hindi naman talaga mapatunayan yun. May parang legend na lang at myth ang mga gintong yun. Pero marami ang nakakaalam na totoo yun. Pero itong ginto dito sa Bangko Sentral, yan ay mayroong portion ng mga ginto diyan na pagmamayari ni Ferdinand Marcos. Parang dinodonate niya dyan para part of tinatawag na wealth for humanity. Kasi ito, naitatag ang Bangko Sentral dahil sa International Monetary Fund o itong tinatawag na Global Debt Facility sa Amerika. Yan ang tinatawag ngayon na the World Bank. Hindi makakautang ang isang bansa kapag wala kang sariling Central Bank of the Philippines, kung sa Singapore, Central Bank of Singapore, kung sa Japan, Central Bank of Japan. Ang mga central bank na yan ay kailangan mayroong gold deposit. Ito kasi naayon sa Bretton Woods Conference na kailangan ng gold reserve ang bawat bansa para magiging backup sa kanilang monetary system. At kapag nagkautang sa World Bank ay meron itong naitatagong gold bars na pwedeng bali collateral. Ang mga gold bars na yan ay collateral sa utang. Kaya nagpapautang ang World Bank sa Pilipinas dahil marami tayong backup na ginto. Na kung sakaling hindi na yan mababayaran ng ating liquid gold, yung ating pera, ang ginto na natin ang ibabayad. Ayan, kaya ang lahat ng bangko, ang lahat ng bansa na mayroong bangko na central bank ay pwedeng mangungutang sa World Bank or International Monetary Fund, Global Debt Facility. Yan ang mga tinatawag na pangalan. Alam niyo ba kung sino ang nag-set up ng Global Debt Facility or ng International Monetary Fund? Walang iba kundi si Jose Rizal at si Ferdinand Marcos.
At ang dalawang yun ay ang may pinakamaraming ginto sa World Debt Facility at sa World Bank na pinapautang sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya nga napakaraming estatwa si Jose Rizal sa Europe, sa Germany, sa Singapore, sa Japan, saan pa ba, sa Canada. Merong mga rebulto si Jose Rizal dahil malaki ang utang nila kay Jose Rizal noong World War II. Kasi dahil sa ginto ni Jose Rizal na galing sa Vatican ay naipatayo ng mga bansa ang nasisirang bansa nila dahil sa World War II. So yan ang katotohanan yan. Ang mga ginto dyan sa Bangko Sentral ay wag na nating sabihin na magnakaw si PBBM dyan. Kahit kung kukuha nga siya dyan ng kalahati, sa kanya yan eh. Sa kanyang amay ang kalahati dyan ng mga ginto. At kalahati ay pundo talaga yan ng ating world reserve or gold reserve gold. Kaya yan, itanong nyo sa mga sa mga treasure hunters at may alam about Marcos Gold. Di ba totoo yan? At napakarami yan, 4,000 tons ang meron dyan sa Central Bank. At bakit kaya ngayon nagiging nasa 200 na lang yata eh. Kumukunti siya dahil sa ang daming presidente ang dumaan, di ba? At bawat presidente ay pwedeng kukuha dyan eh. Pasikreto lang, di ba? Idadaan lang sa proyekto, di tapos. Katulad kay Digong, 7 trillion kaagad ang utang ng Pilipinas. Si PBBM ang sumunod sa 7 trillion. Ang utang ni PBBM ay nasa 2 trillion lang yata eh sa mga proyekto. Kay Digong ay 7 trillion. Naku, ang laki-laki. Sa lahat ng pangulo ng bansa, si Digong ang may pinakamalaking utang. At kahit pag-ipunin pa ang utang ng 6 na presidente, ang utang ni Digong ay hindi pa rin matatapatan. Talagang Mount Everest ang utang ni Digong. Yan ang pinaka tugatog na utang. Rurok, sabi ni ni Espiritu, pinakarurok, pinakamataas, pinaka-peak na utang, 7 trillion. Naku. Tapos mamahalin nyo pa yung taong yan. Yan ang taong yan ang naghatak sa atin papunta sa yurak ng putik na parang kumunoy na hindi na tayo makakaahon pa. Grabe. So balik tayo kay Claire. Pahayag ni Jokno ay tumutukoy sa desisyon ng BSP na maging mas aktibo sa gold trading. Nag-gold trading talaga mga ka-clear. Pag sinabing gold trading, edi buy and sell. Walang binanggit si Jokno hinggil sa umano'y ginto ng diktador. Nang isulat ang fact check na ito, mayroon ng higit na 7,000 reaksyon, 608 komento at 120,000 views ang video sa Facebook. Yung nakaw, binenta, magpanik na tayo. Ito. September 27 pa lang 2024. Why Filipinos shouldn't panic over the sale of gold. Diba? Ito siguradong ang nagpalabas nito na vlogger ay DDS o kaya Chinese troll. Bakit magpanik? Yang liit-liit lang eh. 200 tons of gold bars meron tayo, nabawasan ng 19 tons. Bakit magpanik ang liit-liit lang ng nabawas? At sabi ko na kanina, ang mga ginto dyan ay karamihan ng ginto na nariyan sa Central Bank sa kapanahonan ni Marcos ay sa kanya yung iba dyan. Sabi nga ni Imelda na meron silang 7,000 metric tons na gold bars sa kanilang basement mismo sa kanilang mansyon sa Baguio City. Kaya ang iba doon sa dami-dami kasi ay itinulong na rin ni FM sa Pilipinas. Idinagdag niya ang iba diyan sa sa basement vault ng Central Bank. Nako. At karamihan diyan nahalo na diyan ng Yamashita Treasures kasi ni-remelt ang mga gold bars na yon ng World War II at tinatakan ng Central Bank at binigyan ng serial numbers ng Central Bank. Kaya hindi mo na mahalata na yung ibang gold bars na nasa Central Bank na ay sariling gold bars ni
Ferdinand Marcos. Kaya utang natin yan kay Marcos yung pag-set up ng mga gold bars dyan at gold reserve sa Central Bank. Pati na yung building, utang natin yan. Sa kanya yan. Sa kanya dahil sa Bretton Woods na meeting ng mga pinuno ng bansa ay nagsasabi na magtayo kayo ng kanya-kanyang mga central bank sa inyong bansa at lagyan nyo ng gold reserve na totoong gold bars. At ginawa yun ni FM. Kaya ang Pilipinas noon ay napakalaking gold reserve. Ano kayang nangyari? Ba't bumaba pa, di ba? Grabe talaga ang history ng ating gold. Pero anyway, ang maganda ay nandyan pa rin yan at mayroon pa tayong collateral backup gold sa ating mga utang. Kaya tayo pinapautang ng World Bank. Alright, ang nag-set up niyan, walang iba kundi si Ferdinand Marcos, ang nag-set up ng Central Bank of the Philippines. Ngayon, bakit mo tatapunan ng issue ang may-ari? Di ba? Ang may-ari si Ferdinand Marcos eh. Tapos tatapunan ng issue na nagnakaw, nabuang na. Kaya nga, yung si Digong ay ano yan eh. Ano na yan eh. Sabi ko na Alzheimer eh. Nakalimutan niya na ang mga sinasabi niya. Sabi niya noon nung pag-upo niya, totoo ang Marcos Gold. O sabi niya, di ba? Ngayon, sabihin niya na ninakaw na naman ang Marcos Gold imbis sa mga Marcos yun tapos na nakawin pa. Di ba? Grabe. Kaya fake news. Balik tayo kay Attorney Claire. Bakit hindi tayo magpapanik? Okay, pakinggan natin dito. Okay. UC Esquire Philippines came out with a piece reporting that for the first half of 2024, the Philippines turned out to be the country selling the most gold reserves. We sold nearly 25 tons, reducing the Bangko Central's gold reserves by 15.7% from last year. In far second came Thailand, which sold 9.64 tons, and in third place was Uzbekistan at 6.22 tons. Okay? Sige. Hindi daw issue yung pagbebenta. Tandaan nyo the fact of the matter is this is a non-issue. Kaya bakit pinapalaki at pinapakita na ang pamilya, si PBBM, ay nagnakaw ng ginto at ngayon binibenta? Yan ay strategy din ni Digong at ng China. Nasiraan talaga si PBBM para sa 2028 election ay ang uupo ay ang Manchurian candidate. Ano ba itong Manchurian candidate? Yan ang kandidato na binabackupan ng China. At kapag kakandidato ang Manchurian candidate, ay 90% ang winning. Katulad sa Amerika, mayroon palang mga Manchurian candidate dyan ng China. Sikreto lang na binabackupan nila. Mabuti nga lang si Trump ang nanalo eh. Dito sa Pilipinas, walang ibang Manchurian candidate, kundi si Inday Sara Buti Duterte Lustay. Siya yung Manchurian candidate ng China. At kapag nanalo yan, at kapag kahit national security yan eh. Kasi kung hindi yan ma-impeach, siguradong tatakbo sa 2028 at bubuhusan talaga yan ng China ng suporta. Isang barkong pera ang ipapadala sa Pilipinas, sigurado yan. Ibubuhos talaga yan para mananalo. Kaya dapat pala ngayon itong si Escudero ay agahan niya ng impeachment. Yun naman kasi ang sabi ng minority floor leader na si Coco Pimentel na senior niya na dapat agahan. Dapat agahan talaga yan at tutuhanan. Kasi kapag nakapag-kandidato pa yan ay patay tayo. Manchurian candidate yan eh. Kapag Manchurian candidate, grabe yan na pera na ibibigay ng China para siguradong panalo. Ganyan ng China, manigurado yan eh. Para mahawakan nila ang Pilipinas. At kapag nahawakan ng Pilipinas, alam na natin miminahin na yung WPS, ang deuterium sa may Surigao Strait, ay miminahin na rin yan at iba pang resources na nariyan. Lalo na dyan sa tinatawag na yung Benham Rice. Meron ding na-discover dyan ng China. Meron ding napakalaging deposito dyan. Kaya kapag naagaw na nilang Pilipinas, secretly, dahil sa Manchurian candidate na Inday Sara Buti Lustay, ay miminahin nila yan. Pero ang Pilipinas pa rin ang pangalan.
Pero ang kaluluwa at ang espiritu ng Pilipinas ay China na. Yan ang katotohanan. Kaya ang ipinaglaban natin dito ay hindi si PBBM, kundi ang freedom ng Pilipinas sa China. Ang ating tunay na kalaban ay China. Yang sila Duterte ay ginagamit lang niya na instrumento ng China para ma-manipulate nila ang buong Pilipinas, para makuha kung ano mang meron na mga nakatagong resources ang Pilipinas. At napakarami. Sa ginto nga lang ay napakaraming ginto dito eh. Number 1 tayo na nagbenta ng gold noong mga nakaraang taon. Marami tayong ginto. Ayan, kaya Manchurian candidate, tandaan nyo yan, kahit kayong mga DDS, kung mahal nyo ang Pilipinas, kung gusto nyo na ang inyong mga anak ay makakain pa ng tuna, ng mga isda dyan sa WPS, kasi galing dyan ang karamihan ng ating mga isda. At kung gusto nyo na mabubusog pa tayo, ay huwag nyong iboto yung mga idol nyo na mga Duterte. Kasi mga Chinese candidate ang mga yan. At patay na tayo. Kahit sinong presidente na katapat ng mga Duterte na yan, yun ang iboto natin, yung hindi maka-China. Kasi ang labanan dito, China lang talaga eh. Para sa akin, China lang talaga ang delikado na makapasok sa Pilipinas. Okay, tapusin natin ang video with Attorney Claire. Ng Central Bank, di ba? 7+ trillion na utang ni Digong, yung take up mo, attorney. Sige, hanapin po natin. Kuya Nick, bigyan mo naman ako ng materials dyan, ha? I really want to take that up also. Aralin natin. Ayan, Okay, yan. International reserves are basically cash and assets that can be quickly converted into cash that we can use if we urgently need international currencies to pay for our debts, import bills, or other foreign obligations. So, Bangko Sentral also need cash. As of August 2024, we currently have nearly 110 billion in reserves. And less than 10% of that is in gold. 10% lang. So, ano yung gustong ipakita ng dating Pangulong Duterte na dapat tayo mag-alala dahil nagbenta ng gold? Ang BSP. Kasi nauubos na yung reserves. Konti nga lang, 10% lang ng GIR. Gold. So, kahit bawasan mo yan ng 2%, din man maaapektuhan yung ibang reserves. So, more than 85% of our reserves are in the form of foreign investments. Ayan, so klarong-klaro pala ang ating gold bars na nariyan sa Central Bank ay 10% lamang sa total na GIR o tinatawag na Gross International Revenue. So 10% lang ang gold bars natin. Hindi lahat ng pera dyan sa Central Bank ay galing sa ginto. Kasi meron na tayong mga investment noon pa. So ang pera tinatawag na liquid gold. Okay, at meron tayong 10% na deposito dyan sa ating treasury vault sa Bangko Sentral, at meron tayong yung naibenta ay 2% lang daw yun out of 10%. Kaya malayo pa, di ba? Malayo pa siya sa kalahati. Yung kay Digong naman ay 40 tons. Malapit sa kalahati. Di ba? Pero hindi ako nagsabi na ninakaw ni Digong yun, yung ibininta nila sa panahon niya, year 2020. Naroon pa rin yan sa Central Bank kasi ang Central Bank ang nagmamanage. Anyway, baka merong kunting kay Digong, pero hindi lahat napunta kay Digong. Ganon din kay PBBM. Yung bininta, of course, pirmado yun ni PBBM, pero hindi yun pwede kunin ni PBBM ang kita doon. Ang kita doon o ang liquid gold or pera na ibinayad sa pagbenta ay babalik din yun sa Bangko Sentral at imamanage nila yun sa kanilang strategy sa pagpapautang at investment. Ganyan yan. Si Digong, hindi pwedeng magnakaw. Yung hindi pwedeng nakawin ni Digong yung 40 tons na ibininta. Si PBBM hindi rin pwedeng nakawin nila yan. Ang Bangko Sentral ang namamahala dyan. Pero kung bintahan lang ang pag-usapan, di ba, mas malaking ibininta sa panahon ni Digong. Yan ang ating point. Kaya dapat hindi si Digong magsabi na nagnakaw si PBBM dahil alam niya na hindi pwedeng nakawin yan. At isa pa, mayroong sariling mga ginto. Sila PBBM, Bank of Switzerland. Diba? 173 documents
mga resibo, meron si Imelda na meron talaga silang ginto na hindi galing dyan sa BSP. Ang ginto sa BSP dyan, donation yan ni Ferdinand Marcos. Sa totoo lang, donation yan kasi nang itayo natin ang Bangko Sentral dahil sa requirement ng tinatawag na International Monetary Fund or Global Debt Facility, ngayon tinatawag na the World Bank. World Bank, yan ang kanyang unang hihingin sa isang bansa para makapag-utang na mayroong sariling tinatawag na central bank na mayroong laman na gold ang kanilang treasure vault ng bangko. Kaya ganyan, dapat maliwanagan. Last ko na ito na paliwanag tungkol sa mga gold bars na naibenta sa panahon ni PBBM. So klarong-klaro na hindi nagnakaw si PBBM, ganon din si Digong, hindi nagnakaw sa mga ginto sa central bank, pero yun ang comparison, mas malaking naibenta sa panahon ni Digong at kukunti lang sa panahon ni PBBM. So yan ang katotohanan. Sino ngayon ang liar? Diba? Hindi si Digong. Kaya yan, siguro merong didiis ngayon na nabuksan ang isip. Kaya tapusin na natin ang video. Courtesy of Undersecretary ng PCO, Attorney Claire Castro. See, ito yung sinasabi natin nape-fake news kasi tayo. Hindi naman ito ini-explain, magsasalita lang siya minsan. Tapos papasok na sa utak natin yung mga hindi ito nakikita at hindi ito napag-aaralan, ay oo nga, bumaba yung lumakas, no, yung effect ng inflation, ang lakas ng inflation natin. 'Di ba? Yung inflation rate, grabe. Ayan, yan, tama ang sabi ni attorney. Na, yan, titirahin na naman ni Digong, sasabihin na kaya tumaas ang halaga ng bigas dahil sa nagbenta sila ng gold. Hindi ganun yan. Ang inflation rate ay tataas kapag ang demand ay mataas at mababa ang supply. Ibig sabihin, kapag marami ng populasyon sa Pilipinas nakakain, yun yung nag-demand ng pagkain. Ngayon ang bigas, kukunti lang ang papasok na import. Kaya mahal ang bigas kasi kukunti lang ang pumasok. Ngayon, ang dapat pagpukusan ng gobyerno ay pagparami ng mga local rice field or rice planter or rice producer. Kailangan talaga na dito sa Pilipinas magmula ang bigas, hindi galing sa labas. Kasi kung galing sa labas, siyempre mahal na yan. Kasi biniyahe na. Kaya ang dapat fokusan ngayon ng gobyerno ay itong mga nagtatanim ng palay, ang rice planters of the Philippines. Yan talaga ang fokusan para hindi na tayo kukuha sa Vietnam at China ng mga bigas na nakakalason dahil sa daming chemicals. Alright, maraming salamat kay Attorney Claire Castro. Kudos kay Attorney Claire at sa mga kaopisina na dyan sa Presidential Communication Office. Kudos rin kay Jay Ruiz, isang batikang decorated na broadcaster ng KBP, at sa mga iba pa dyan na nakapalibot sa ating magandang Attorney Claire Castro. Hanggang sa muli mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Paalam!